Nang tutukan ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga substandard at palpak na public works. Ito'y matapos ihayag ni Senator Erwin Tulfo na ipauubaya na nila sa Office of the Ombudsman ang lahat ng kanilang mga investigasyon na may kinalaman sa flood control scandal. Pinaigting pa ng Philippine National Police ang ginagawang paglilikas sa mga residenteng apektado ng habagat. Pinaghahandaan din ng pamunuan ng Philippine National Police ang mga ground commanders para sa search, rescue at retrieval operations. Tanghali sa UELA bagamat hindi nagtaas ng alerto ang pambansang pulisya. Ibig sabihin, nasa normal alert status pa rin sila. Ay inalerto naman ni Chief PNP ang mga pulis doon sa mga rehiyon na higit na apektado nitong southwest monsoon o itong hanging habagat. Ito'y para mas mapag-igting pa ang pagsasagawa ng preemptive evacuation o maagang paglilikas sa mga komunidad sa madaling bahain at magkaroon ng pagguho ng lupa. Inuutos din ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga lokal na unit ng pulisya na manatiling handa para sa posibleng search, rescue at retrieval at evacuation operation. Maging ang Ayon sa mga nakausap nating nagbabantay dito sa New Evacuation Center sa Bagong Silangan, Quezon City, simula pa lamang ng Sabado ng tanghali ay nagsisipuntahan na dito yung mga apektadong residente. Partikular na yung mga nakatira malapit sa ilog kung saan umapaw na daw yung ilog dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Ganap na 11:23 ngayong araw ng tanghali, August 10, umabot na sa 2,382 na mga individual o katumbas ng 679 na mga pamilya ang inilikas sa buong Bagong Silangan, Quezon City. 1,699 sa mga individual na dyan naririto sa New Evacuation Center sa Jeronimo Street sa Bagong Silangan, Quezon City, kung saan simula pa lamang noong Sabado ng tanghali, August 8, ay nagsimula ng magsidatingan ang mga pamilya, lalo na doon sa mga area na mabababa ang lugar. Nagpatupad ng work from home setup ang Senado at Kamara ngayong Lunes, August 10 dahil sa malakas na mga pag-ulan at pagbaha dulot ng habagat. Ipinagpaliban naman ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at plenary session ng Senado sa August 11, habang inilipat din sa Martes ang sesyon ng Kamara. Ayon sa Pag-asa, magpapatuloy ang pag-ulan sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Mga tulay, kalsada at iba pang pampublikong pasilidad. Ilan lang ang mga ito sa planong imbestigahan ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Senator Erwin Tulfo. Ayon sa chairperson ng komite, kasunod ng mga issue ng public works na mabilis nasisira ng kaunting pag-ulan. Nais na tutukan ngayon ng komite ang pagbubunyag ng mga substandard na proyekto ng pamahalaan at sa pagpapanagot sa mga nasa likod nito. Binigyang diin niya na plano ng Senado na isa-isang imbestigahan ang mga proyekto na malinaw na hindi sumusunod sa pamantayan. Ayon pa kay Senator Tulfo, makikita ang korupsyon sa isang proyekto kung may budget naman para rito at kung substandard ang pagkakagawa. Inihayag din ng tagapangulo ng komite na nakikipag-ugnayan na sila sa Department of Public Works and Highways at iba pang kaugnay na ahensya ng pamahalaan. Dagdag pa nito, magiging mahigpit din sila sa pagkalap ng mga matitibay na ebidensya at gagawin nila ito ng ayon sa mga alituntunin ng komite at ng batas. Samantala, inihayag ni Senator Tulfo noong Biyernes na ipapasa na ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga investigasyon ng flood control scandal sa Office of the Ombudsman. Nananatiling cooperating witness si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan sa isinasagawang investigasyon kaugnay sa mga anomalyang flood control projects. Kaya naman ang Office of the Ombudsman nais pa rin kunin si Bunuan bilang testigo sa kaso. We are still, he will be our witness and we will act on the proper time. Ito'y kahit una nang hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan 2nd Division ang hiling nilang gawing state witness at alisin sa listahan ng mga akusado si Bunuan, bagay na hindi itinuturing na pagkatalo sa panig ng Ombudsman. We're not frustrated by that. It's okay. It's something that the court
in its exercise of discretion, may not grant to us immediately, but it will happen. Yes, ang kaya kami. Tsaka hindi, he will still be a witness for us. Magandang tanghali sa iyo, Aga. Maaari pa ring makaranas ng malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa bunsod ng habagat, pero ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services o PAGASA ay bagamat nakaranas tayo ng makakaranas pa tayo ng mga pag-ulan, ay pahina na ito o hindi na kasing lakas ng intensidad na naranasan natin itong mga nakakaraang araw. Magiging maulan pa rin ang panahon sa malaking bahagi ng Luzon dahil sa habagat. Ayon sa PAGASA, kabilang sa mga makararanas nito ay ang Benguet, Zambales at Bataan. Makararanas din ng pag-ulan ng Metro Manila, karamihan ng Northern at Central Luzon, pati ang mga lugar sa Rizal, Cavite, Batangas at Laguna. Magandang tanghali, Ella. Sa ngayon ay hindi pa rin humuhupa itong tubig baha dito sa kahabaan ng MacArthur Highway sa dalandanan dito sa lungsod ng Valenzuela. So far, Ella, nakakadaan pa naman yung mga heavy vehicles, pero yung mga light vehicles tulad ng mga kotse, ng mga maliliit at mga motorsiklo ay hirap na pong dumaan ito sa highway. At sa katunayan nga, Ella, ay nagdulot na ito ngayon ng traffic, yung mga sasakyan na nanggaling sa Bulacan papuntang Monumento. At the same time, yung mga galing naman ng Monumento papuntang northbound o yung papuntang Bulacan. Bunsod nga ito nitong hindi pa rin humuhupa na traffic dito o ng tubig baha. At kanina kasi, Ella, maraming mga motorsiklo, in particular, yung tumirik dito na sinubukan sanang tumawid dito sa tubig baha. Kaya paalala po o payo sa ating mga kasangbahay, kung hanggat maaari, humanap na kayo ng diversion road at huwag na kayong dumaan dito para hindi kayo mahihirapan. At payo rin yan ng lokal na pamahalaan lungsod ng Valenzuela sa ating pong mga kasangbahay, lalo na malapit sa Ilog, Tulyahan River, na kayo po ay voluntaryo ng lumikas sa lugar na yan. Ngayon ang Cannon Road para sa mga motorista na hindi residente ng Baguio City. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, posible ang slope failures, rock falls at landslides na mapanganib sa mga motorista ang dadaan. Kahapon, nakapagtala ng mud flow o pagragasa ng tubig na may putik sa Cannon Road. Gihani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ang US-backed plan na naglalayong magdisarma ang Hamas kapalit ng pag-urong ng Israeli forces sa Gaza. Binigyang diin ito ni Netanyahu sa pagpupulong ng pamahalaan at sinabing hindi tinatanggap ng Israel ang 15-point document na inilunsad ng Board of Peace na tinataga ni US President Donald Trump. Bagaman kinumpirma ng Hamas ang kanilang pagsang-ayon sa nasabing plano at nanawagan sa mga partido na tumulong sa pagpapatupad nito, nanindigan naman ang Israel na hindi magkakaroon ng pag-urong hanggang hindi ganap na nadidisarm ang Hamas. Ginunita ng lungsod ng Nagasaki, Japan ang ika-81 anibersaryo ng US atomic bombing nitong linggo, August 9. Mahigit 70 bansa ang dumalo sa seremonya sa Peace Park at nag-alay ng sandaling katahimikan bandang 11:02 ng umaga, ang oras ng pagbagsak ng Fat Man plutonium bomb noong August 9, 1945. Dumalo sa okasyon si Japanese Prime Minister Sanae Takaichi at nanguna sa wreath-laying sa bantayog ng mga biktima ng nuclear bombing. Kabilang sa mga nuclear-armed nations na naroroon ang United States, United Kingdom, France, Russia, Israel at India. Yes, Aga, dito nga sa Apalit, Pampanga, umabot na ng hanggang dibdib ang tubig baha, partikular dito sa loob ng Highview Hills Subdivision. Hindi na rin madaanan ng mga sasakyan ang ilang bahagi o lugar dito sa paligi sa May Camellia dahil nga sa patuloy na pagtaas ng tubig baha. Pinasok na rin ng tubig baha ang mga bahay sa ilang barangay dito sa Apalit, Pampanga. Sa Colgante at Apalit, pagsapit nga ng alas 7 ng umaga, umabot na sa 22 pulgada ang lalim ng tubig baha.